Makabuluhang araw sa inyong lahat. Ako si Joanna D. Heraldez na nakatayo at nasa inyong harapan bilang isang mananalumpati. Aking hinihiling na inyong buksan ang mga puso't isipan upang lubos na maunawaan ang aking sasambitin sapagkat ito'y napakahalaga at ito'y patungkol sa ating mga kabataan. Ang talumpating ito ay pinamagatang kabataan ng makabagong henerasyon. Pag-asa pa rin ba ng bayan? Ni Zian. Kinikilala ang mga kabataan bilang pag-asa ng inang bayan. Ako, ikaw, kayo, sila, tayong mga kabataan ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa bansang ating kinabibilangan. Tayo ay may malaking tungkuling ginagampanan dito sa ating lipunan. Ngunit sa pag-usbong ng makabagong panahon, makabagong teknolohiya, makabagong pamumuhay na nasaksihan ng mga kabataan, namulat na sila sa panahon na nagbago na ang lahat. Nagbago na ang nakasanayang gawin, kilos, ugali at pamumuhay na nagdulot ng iba't ibang epekto sa kabataang Pilipino. Sa puntong ito, kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan ng makabagong henerasyon? Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Ito ang binibitawang katagang minsan na nating narinig sa ating paligid. Hindi ba kayo nababahala sa mga negatibong salita na binibitawan ng mga taong nasa ating lipunan? Tila'y kay bilis ng panahon kumadaan. Tayo ngayon ay nabibilang sa tinatawag nilang makabagong henerasyon. Henerasyon na kung saan laganap ng teknolohiyang halos kumukontrol sa buhay ng tao. Kung saan mas binibigyan ng halaga at sobrang iniingatan ng mga material na bagay. Ang mga kabataan ay kilala bilang mayroong kaunting disiplina kaysa sa mga kabataan noon. Marami ang pagkakaiba na makikita kung ano ang kabataan noon at ngayon. Halimbawa na lamang ng asal ng mga kabataan ngayon dahil sa pag-usbong ng makabago at maimpluwensyang teknolohiya at ang walang limitasyong paggamit nito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa buhay ng kabataan. Mula sa pag-uugali, ang tradisyonal na pagsalo-salo sa hapagkainan ay unti-unti nang nababago. Kung saan kahit sa harap ng pagkain ay abala pa rin ang mga kabataan sa paggamit ng cellphone. Tuwing makikipag-usap sa ibang tao ay sa halip na mag-focus ay nakatuon ang atensyon sa cellphone. Ang pagsasagot sa mga magulang tuwing nahihirapan. Ang hindi pagtanggap ng pagwawasto galing sa mga nakakatanda dahil pakiramdam nila ay alam talaga nila ang kanilang ginagawa. Ang hindi pagtulong sa mga nahihirapang matatandang tao dahil hindi nila gustong tulungan. Ang maagang pagkalulong sa droga at sexual na bagay. Ang pagiging pabaya sa kalinisan ng kapaligiran. Ang hindi seryosong pag-aawit ng lupang hinirang. Iilan lang ang mga ito sa mga kaugalian na naobserba ko sa aking kapaligiran. Ngunit sa kabila ng mga negatibong kaugalian, iba man ang tingin nila sa kabataan ngayon. Hindi nila at natin maipagkakaila na tanaw pa rin ang pag-asa. Pag-asang magpapabago sa lahat ng tao. Pag-asang inaasam ng kahit sino. Pag-asang bubuo sa bansang ito. Maging bukas ang ating isipan. Maraming bata ang maipagmamalaki sa panahon ngayon. Hindi lang ito hustong nakikita ng lipunan dahil inaasahan nila na maging pareho kung ano ang kabataan noon. Tayo ngayon ay nabubuhay sa makabagong teknolohiya. Dahil dito, ang mga kabataan ng makabagong henerasyon
Dulot ng makabagong teknolohiya ay nagkakaroon ng mas advanced na pagharap sa mga bagay-bagay. Ginagamit nila ang instrumentong ito upang makaambag sa larangan ng kaalaman na makakatulong sa ating lipunan. Dahil dito, mas umuunlad ang kakayahan ng bata na ilabas ang kanilang iba't ibang talento at angking husay. Gaya na lamang ng isang Ilonggang estudyante na nasa kasampu na baitang, na umanay ng papuri matapos ibahagi ang nadiskubre ng kanyang pag-aaral, ang potensyal ng sarisa o aratiles bilang gamot sa type 2 diabetes. Sa edad na 16 na taong gulang, nanalo siya sa National Science and Trade Fair o NSTF at pinarangalan bilang Gokong Wei Brothers Foundation Young Scientist Award. Dagdag pa rito, ang mga kabataan ngayon ay madaling matuto sa mga bagay-bagay dahil masasabing may malawak na pag-iisip at may pagkamalikhain. Kagaya na lamang ng mga estudyanteng marunong gumuhit dahil sa angking husay, ginagamit nila ito upang maging paraan na kumita ng pera na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Alam nila na malaking tulong ito sa kanilang kakayahan at makilala sa larangang ito. Habang ang iba naman, hindi lamang ginagamit ang teknolohiya sa negatibong paraan. Ito ang nagiging instrumento ng kabataan upang maging produktibo. Bakit? Dahil maraming kabataan, dahil sa murang edad ay marami na ang nakikibahagi sa tinatawag na online selling o pagbebenta ng iba't ibang produkto gamit ang internet o social media. Mas napadali nito ang kakayahang maipakita ang iyong mga produkto kahit hindi personal na pumunta ang iyong mga mamimili. Kaya sa murang edad ay natuto na silang kumita galing sa kanilang sariling sikap. Tunay ngang madiskarte ang mga kabataan ngayon. Mayroon din naman mga kabataan na patuloy na lumalaban sa mga bagay na karapat-dapat ipaglaban. Halimbawa nito ang pagsulong sa pagkakaroon ng kamalayan sa climate change at ang pagiging aktibo sa iba't ibang programang pangkapaligiran. Hindi man sila katulad noon, iba man sila ngayon. Patuloy pa rin nilang ginagampanan ang mga inaasahang gampanin. Kaya tayong mga kabataan, maging mulat tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ipakita natin na kahit nasa modernong panahon tayo, patuloy pa rin natin gawin itong makakabuti sa ating lipunan. Ipakita natin na tayo ay pag-asa pa rin ng bayan.